Magandang hapon. Ako si Joseph Valero, isang enforcer at empleyado ng gobyerno, MMDA. Malaki na ang tulong sa akin ng ALS dahil unang-una, sa educational background natin, bilang isang empleyado, hinahabol ng gobyerno yung meron kang tinapos. Tapos, subalik sa aking pagsisikap, pinadama ko sa aking pamilya na kailangan makapagtapos at buhayin ng pamilya para sa ikagaganda ng kinabukasan ng mga bata. At yun nga, nung nabigyan ako ng pagkakataon, sila Ma'am Sherlyn, Ma'am Dorothy, isa ako sa mga may edad. O ako ang pinakamatanda yata nung panahon namin na nag-aral ng ALS. At napatunayan naman nila na meron akong pangarap na pusigido ko at pati yung mga anak ko sinusuportahan ako. Sa katunayan, pag hindi ko alam yung sagot, sila ang nagsumasagot. At sinuportahan ako ng aking mga anak. Hanggang sa mag-graduate ako dito sa St. Francis, kasama ko yung pamilya ko. At nakita naman nila kung paano. Sa katunayan, binigyan pa nga nila ako doon ng tinatawag na souvenir, parang certification. At hanggang ngayon, nandun sa bahay. At yun ang aking pinagmamalaki. Isang pagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Miss Beng Paborada. Graduate po ako ng ALS. Bago po ako pumasok sa ALS, naging kasambahay po ako ng mahigit 6 na taon. Kami pa yung pumasa sa ALS, siya hindi, kasi hindi siya nagpatuloy. So, nung gumraduate ako, year 2007, nag-apply ako sa foundation, sa Lala Foundation ng scholarship. So, ginrant yun ni Ma'am Shi. Nagpapasalamat ako sa kanya kasi nga, sa tulong din niya, sa tulong din ng Lala Foundation, is nakagraduate ako ng education for almost 4 years. So, 2011, gumraduate ako ng course ng education. After nun, inabsorb nila ako bilang isang IM. So, salamat din sa foundation kasi nga, parang hindi ako na-vacant. So, lahat ng opportunity binigay nila sa akin. Mabigyan ng scholarship, and at the same time, after ng graduation is, nagkaroon agad ako ng trabaho. So, hanggang ngayon, nagtuturo pa rin ako sa ALS bilang isang IM. Maraming pong salamat sa tulong ng foundation, ng Lala Foundation, at sa mga bumubuo pa nitong foundation na ito. Maraming pong salamat po. God bless po sa inyo. Ako nga pala si Danilo Dela. Dati nakapag-aral ako ng ALS, bali hindi ko sinasadyang makapag-ALS kasi sinamahan ko lang yung pamangkin ko noon na mag-enroll sa ALS para makatapos yung high school. Since nag-exam siya, nayaya na rin ako ng mga pag-exam. Kaya, ayun, tanggap ako sa ALS. Naawa ng Diyos, natapos ko naman yung ALS noong 2007-2008. Bali, graduate ako 2008. Tapos, sa awa rin ng Diyos, nagustuhan yata ako ng mga IM sa ALS, kaya binigyan ako ng scholarship. Pagdating ng 2009, nag-aaral ako sa RTU na first year sa course na Diploma in Electronic Communication Engineering Technology. So ngayon, malapit na rin akong graduating na ako. Ako po si JP Masongsong. Dito po ako sa inmate ng Marikina City Jail. Dito po, sinika po kung makapag-aral kahit po nung nasa laya ako, hindi ko po nagawang makapag-aral ako dahil sa mga mali kong nagagawa. Pero dito po sa kulungan, binigyan po kami ng pagkakataon ng ALS para makapagsimula ng panibagong buhay at magamit din po namin sa laya. Nagpapasalamat po ako sa tulong na binibigay ng ALS dahil po dito po sa loob ng pihitan, nakapagtapos po ako ng pag-aaral.
nga pala si Samuel Bernal Yaku, taga-Nangka. Nakaharap sa kasong robbery. Napasok ako rito sa loob dahil sa kalokohan ko sa laya. Pinag-aaral ako ng magulang ko, pero hindi ko matatatuan. Hanggang sa napasok na ako rito at nahuli. Biglang lang may sabi sa akin na may ALS dito. Actually, wala nga akong idea kung ano yung ibig sabihin ng ALS. Pero parang may nagsabi sa akin sa sarili ko na try ko. Wala namang mawawala. Yun, tinry ko hanggang sa hindi ko na-expect na nag-graduate ko. Maraming nagsasabi sa akin na nag-aaral ka pa. Eh, sa edad mong ganyan, di ba? Parang wala nang pag-asa. Pero binurag ko pa rin yung opportunity na pakita ko sa kanila kahit sa ganitong edad ko na may kaso man ako, napapakita ko na kaya ko pa rin bago. Kaya ko magtapos. Kaya ko magbuhay ng buhay ko kung ang magitan ng ALS.